So dahil pagkakataon na natin at walang pasok mga katropa, eh pupunta ako ngayon sa Campo Crame. Kasi bala ko ipa-change ownership na tong motor ko. Bala ko nang ipalipat sa pangalan ko. Kasi second hand lang to mga katropa na nabili ko at hindi nakapangalan sa akin. So ang pinanghahawakan ko lang is DOS o yung deed of sale na close na, o ibig sabihin naka-notaryo na mga katropa. So dahil dun sa batas na doble plaka o yung Motorcycle Crime Prevention Act, so obligado na talaga yung mga second hand owner o kahit third ka pa, fourth, basta hindi sa'yo nakapangalan yung motor mo, eh obligado ka na ipa-change ownership na yung motor mo. So yun ang gagawin natin ngayon araw mga katropa, para wala tayong problema. Kasi pag nagkaroon ng implementation, yari tayo. Okay, so let's go sa Campo Crame muna kasi kukuha tayo ng HPG clearance. So kasi nanood ako ng mga ibang vlog saka ibang mga information, so kailangan muna natin pumunta ng Campo Crame or sa HPG kasi kukuha tayo ng HPG clearance. Requirements ng LTO yon para payagan ka i-change ownership yung motor. Okay, so punta na tayo doon mga katropa. Woo! Boss, kukuha ng HPG clearance. Saan yun boss? Ipa mo muna tapos magtulak ka ng dito. Okay boss. So binigay sa amin ng police dun sa may entrance. Sabi sarado pa raw yung HPG rito sa Campo Crame. So pupunta namin mismo ng HPG para magklaro. At itatanong namin kung kailan kaya sila magbubukas. Kasi itong mga nakasabay ko na to galing pa raw sa Taytay, Hilltop. So dito sila binato, dito raw kasi ang kuhanan, sabi nung nakausap nila doon sa may Hilltop. Ito, mga nakasabay ko lang dito eh. Ano mo problema rin sa change ownership ng kanilang motor. So galing kami doon sa office ng HPG dito sa loob ng Campo Crame. So pangatlong araw pa lang nang maging GCQ ang NCR, so hindi pa rin sila bukas. Hindi pa rin bukas yung HPG sa may Campo Crame. So depende ngayon kung saan kayo pupunta na HPG. So kagaya ko, ang mother file ng aking motor ay nakarehistro, yung certificate of registration niya sa Cainta, Rizal. So doon ako pupunta sa Hilltop HPG sa may Taytay kasi nasa Region 4A o nasa Rizal yung aking mother file sa LTO. So kailangan ko pumunta sa Rizal din na HPG. So yun ang sinabi sa akin nung police dun sa highway patrol. Punta raw ako sa Hilltop, then doon ako kumuha ng HPG clearance. At pagkatapos nun saka ako pwede pumunta dun sa Cainta, which is yung mother file ng motor ko nandoon. So pupunta tayo ng Hilltop sa may Taytay, Rizal. At doon ako kukuha ng HPG clearance. Okay. So ito yung kalsada na going to Antipolo rin. So paakyat dito, nandito yung Hilltop. Dito tayo kukuha ng HPG clearance. As per doon sa sinabi ng police doon sa Campo Crame, na pagka sa Rizal ka, dito tayo kukuha sa Hilltop. Pero pagka sa NCR ka naman, ang kuha mo ay sa NCR din. So ayan, nakapasok na tayo rito. Magtatanong tayo rito sa loob. Akit tayo ng Antipolo, maghanap tayo ng land bank doon mga katropa, para mabayaran na natin yung fee na 300 para sa HPG clearance. So pagbalik natin doon, ang sabi stencil daw yung motor natin at check. Grabe, haba ng pila sa land bank Antipolo. Pumila ako dito sa may land bank Antipolo before 11. Natapos ako doon sa transaction ko para bayaran yung 300 pesos. Mga before 1 na kami natapos. So pabalik tayo ngayon mga katropa doon sa Hilltop. Kasi babalik natin itong resibo para ma-inspection na ng HPG motor ko. At mabigyan tayo ng clearance. So next nun siguro punta na tayong LTO. So okay, nandito na tayo ulit sa may
HPG Hilltop sa may Taytay. So papasa na natin yung mga documents na kailangan para makakuha tayo ng HPG clearance. So pinaserox ko pala yung mga requirements, tigda dalawa. So ito yung papasa natin dun. Ibabalik na lang po ako doon. So yun ang masakit doon mga katropa, kasi nakaalis na yung magi-inspection kasi meron daw silang operation. So babalik na lang ako dito bukas ng umaga for stencil doon sa crime lab. So balik na lang tayo dito mga katropa bukas para makakuha tayo ng HPG clearance. Okay, so nandito na ulit tayo mga katropa at ipapasa na natin itong mga dokumento. Itong xerox copy ng mga papel ko, tigda 2 kopya. Tapos ito yung resibo sa land bank na nagbayad tayo ng 300. So pasok na tayo sa loob para malaman natin kung ano nang gagawin. Okay mga katropa, so na stencil na yung motor natin, tapos nakunan na rin ng picture. So binigyan tayo ng papel, ito na yung release ng ating clearance, yung HPG clearance is 1 PM. So mag-iintay tayo ng alauna. So kompleto na naman yan, basta yung mga sinabi kong mga requirements nung nakaraan may pasa natin. So dito kinuha lang yung stencil ng ating motor, yung chassis number tsaka yung engine number, tapos picture. So hintayin na lang natin to mga katropa mamayang alauna. Okay, so okay mga katropang kalkal, okay na, na-release na yung HPG clearance ng motor ko para sa change ownership. So dediretso ako nito ng LTO para ipasa to, para mapalitan na ng ownership yung motor ko. So tignan natin kung aabot ako, kasi alauna ng hapon ni-release tong aking clearance. So ang punta ko ngayon mga katropa dun sa LTO Antipolo, kasi dun yung mother file ng motor ko. Pero registration talaga ng motor ko sa Cainta nung nandun pa yung LTO Cainta. So nung nalipat sila dito sa Antipolo na yung mother file ko. So malapit na tayo rito sa LTO Antipolo mga katropa. So tignan natin kung aabot tayo. Kasi ayoko nang bumalik sa ibang araw. At may pasok ako sa Lunes, Sabado at Linggo bukas. Okay mga katropa, so galing na tayo ng LTO Antipolo. So meron tayong problema. May malaki tayong problema. So okay naman yung ibang papeles, original lahat ng mga pinreset ko, pati yung deed of sale original. Pero meron lang isang problema, yung ID ng first owner. So dalawa yung ID, dalawa yung Xerox, isang SSS saka isang driver's license. Kaso ang nakita dun sa inspection ay expired yung ID ng lisensya o yung driver's license nung dating may-ari. So ang kailangan ay hindi expired na ID. Kung ang ipipresent nung nabilan nyo is driver's license which is may expiration date at na-expired, so hindi na siya valid. So ang problema ko ngayon ay kailangan kong hanapin yung unang may-ari. Yun ang problema ko ngayon. So sana doon sa address nung sa mga ID niya at sa doon sa ORCR na una na nakapangalan sa kanya ay nandun pa rin siya na, kasi kung hindi ko siya makikita ay hindi ma-change ownership tong motor ko kahit anong gawin ko. So problema talaga, hanapin natin ang dating may-ari. Tara! Woo! So wala yung may-ari dun sa bahay nila. So pupuntahan natin dun sa sinabi na bakery nila dito. Kasi napasok ko naka-lockdown Halo ko na.
So ito mga katropang kalkal, nakakuha na tayo ng Xerox ulit ng bagong ID ng dating may-ari nitong motor ko. So napalitan na yung dating Xerox na ID niya ng driver's license na expired. At nakahingi tayo ng kopya ng up-to-date na lisensya niya, yung hindi expired. So yung kasi yung kailangan sa LTO, valid ID na hindi expired. Yan. So pag expired na, not valid na yon. Sana pagpunta natin ng LTO wala na tayong maging problema. Okay mga katropang kalkal, so ito na nga yung pangatlong araw natin sa paglalakad ng transfer ownership ng aking motor. So ngayon didiretso na tayo ng LTO kasi yung pangalawang araw natin nagka-problema tayo mga katropa dun sa papel natin, which is yung ID nung first owner ng motor ko na driver's license ay paso na. So 2013 pa yun. Kaya insiste, nanap ko pa. So buti na lang natagpuan natin yung dating may-ari at napakabait at in-accommodate tayo at binigyan tayo ng kopya with sign. At talagang hindi tayo nahirapan kasi nagkakainta lang din naman. So yun, tara, punta na tayo rito. Okay mga katropa, so ito, napalitan na ng owner's name. Itong aking CR, nakapangalan na siya sa akin. So medyo mahaba yung proseso pag nasa loob kasi pinapa-approve din nila dun sa hepe ng branch ng LTO na to. So sundin nyo lang yung proseso at pag na-approve ay tuloy-tuloy na yun mga katropa. So yun, bagong bago yung CR ko. So wala na tayong problema mga katropa kasi itong second hand na motor ko na nabili ko sa akin na nakapangalan. So pag in-implement na yung Motorcycle Prevention Act, kailangan nang iparehistro yung nabiling motor, wala na tayong problema kasi sa atin na nakapangalan ito. So yun mga katropa, natapos na nga natin yung pag-transfer ng ownership ng aking motor sa pangalan ko, kahit na umabot to ng 3 araw. Nakakapagod kasi 3 araw tayo nag-process So advice ko lang mga katropa sa mga magpapatransfer ownership din ngayon, dahil nga sa bagong batas ng Motorcycle Crime Prevention Act na nagsasabi na dapat within 3 or 5 days siya tayo na nakapag-transfer ownership ka na. Ganun lang kabilis. So dapat lahat ng mga papel nyo na ipapasa is original ORCR, hindi pwede Xerox kasi mahirapan kayo mapa-approve sa kanila. Pati yung Xerox copy ng 2 valid ID ng dating may-ari dapat hindi expired, kasi yung naging problema ng akin expired, kaya hindi nila tinanggap ng una. Expired yung driver's license. Dapat humingi kayo ng kopya ng driver's license o any ID na may expiration, dapat yung up to date. Ganun din sa deed of sale, hindi nila tinatanggap yung Xerox copy kahit original pa yung stamp tsaka yung tatak ng notary o nung attorney. Kailangan nila kung handwritten yan, original yung handwritten, ballpen mismo, hindi siya Xerox copy. Or kung typewriter ang ginamit, dapat yung original na typewriter din ang print. Hindi pwedeng Xerox copy lang kahit naka-stamp pa yung Xerox copy nyo. Hindi nila tatanggapin yan kasi ang hinanap sa akin is yung original na handwritten. Pag kompleto naman kayo at original lahat ng papel nyo, ma-approve yung transfer ownership ng inyong motor sa pangalan nyo. So hindi lang natin alam kung baka sa ibang branch ng LTO at sa HPG mas matagal ma-process kasi sa dami rin naman ng kumukuha or mabilis ang process sa kanila. So hindi natin alam. So ito yung nangyari based sa aking experience mga katropa. So yun lang mga katropa, sana nag-enjoy kayo sa adventure ko sa pag-transfer ng ownership ng aking motor. At nakakuha kayo ng idea kung sakaling kayo naman ang magpapatransfer ownership
Kasi kailangan natin gawin yon mga katropa, dahil nga sa bagong batas na Motorcycle Crime Prevention Act. So yun lang mga katropa, and ride safe sa lahat bumabiyahe ngayon, okay?